Isa ang kabuhayan ng mga coastal communities sa Sorsogon sa mga higit na apektado ng climate change. Nitong Enero 29 ay inilunsad ang Sorsogon East Action for Protection and Productive Coast o SEAPRO project. Sa pangunguna ng Worldwide Fund for Nature Philippines, LICAS at Rice Watch Action Network. Layunin nito na palakasin ang coastal resource management, isulong ang gender equality at patatagin ang climate resilience sa probinsya. Malaking tulong ito sa mga vulnerable sectors, lalo na ang mga mangingisda at mga kababaihan. Kinilala ng consortium ang 6 na bayan sa Sorsogon, ang Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena at Matnog bilang benepisyaryo ng proyekto. Ayon kay Manuel Narvades, project leader ng SEAPRO project at program manager ng WWF Bicol, poprotektahan at i-rehabilitate nila ang ilan sa mga habitat sa Sorsogon. Ayun, kaya pinili itong 6 municipalities. We have 3 criteria. One is yung vulnerability when it comes to climate. Second is yung poverty. And then the other one is yung geographic zone na tinatawag. Sa tulong ng LICAS, tututukan nito ang gender equality, disability, social inclusion o GEDC na isang component ng SEAPRO project. Sisiguraduhin nito na matutugunan ang pangangailangan ng vulnerable sectors. For this particular project, yung Sorsogon East Action for Protected and Productive Coast, tutulong po kami doon sa gender equality, disability and social inclusion. Kung paano makagawa talaga na isang pag-analisa kung ano yung GEDC situation, lalo na dito mga areas, yung 6 municipalities. Magbibigay din ng R1 ng Climate Information System para sa mga lokal na gobyerno at training program na sakop ang mga paksang may kinalaman sa climate change, soil management at iba pa. So, we will still be applying some of the, kumbaga, quote-unquote, farmer-oriented modules. Pero of course, we will take into account na ang mga participant ay mga mangingisda. So, ang kabuhayan nila ay sa karagatan. No? So, we may go into, for example, maybe community-based aquaculture o kaya yung ano ba yung mga pwedeng livelihood sa mga beach forest. Of course, alam natin na may kabuhayan sa no? May kabuhayan sa mangroves, sa corals, no? Nagpasalamat naman si Bulusan Mayor Weng Rafalo sa naturang proyekto kung saan higit 1,000 mangingisda sa 9 na coastal barangay sa kanilang bayan ang matutulungan. Lalo na't ang karamihan sa kanila ay pangingisda ang kinabubuhay. So whatever programs, capability buildings, and environmental protection na gagawin po ng SEAPRO, we will always cooperate and collaborate with the 3 NGOs nakasama po dito sa project na ito. Sa Gubat, higit 3,000 ang mangingisda. Sa pamamagitan ng proyekto, maaari nitong palakasin ang marine protection efforts at kanilang kabuhayan. Ayon kay Rosendo Intico, chairperson ng Municipal Federation of Barangay Fisherfolk Association, sila ang unang apektado kung hindi mapoprotektahan ang karagatan. Kaya po, kami po sa M-Farms, natutuwa po kami na meron palang ganitong programa na gagawin sa mga darating na araw. Sa Prieto Diaz, seaweed farming din ang pangunahing ikinabubuhay ng ilang komunidad. Ayon kay Candelaria Esplana, chairperson ng Karayat Seaweed Farmers Association, malaki ang epekto sa kanilang komunidad at karagatan ang pagtutulungan. Lalo pat ang mga miyembro ng kanilang asosasyon ay mga nagsisilbiring bantay dagat. Aniya, malaking hamon pa rin ang illegal na pangingisda. Kunti na lang po na matulungan lang yung mga itong na-involve po sa mga illegal na gawain sa kadagatan. Yun lang po naman talaga ang pinaka-problema. Kagaya po ng gumagamit ng finest net na Umaasa si Esplana na sa pamamagitan ng proyekto, mas palalakasin pa nito ang proteksyon sa karagatan at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Ipatutupad ang proyekto sa Sorsogon hanggang taong 2029. Nicole Frilles para sa Bicol.ph